Dumi oh. Yan yung nakuha natin sa sopa. Dumi. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan yung yan yung sopa natin sa basement mga kainags ano. Mula nung binigay sa amin yan, tagal na. Magti 10 years na yan, magti 10 years or 9 years ganyan. Hindi pa nalalabahan. Kaya inano ko ngayon, inisprayan ko, nilagyan ko ng mga chemical para matanggal ng konti yung mga alikabok, yung mga dumi at luminis naman kahit papaano, kahit konti. Tapos yung kanyang casing na upuan sa basement, ginamitan ko nung binili natin sa Amazon, yung hinihigop niya yung mga sabon na nilagay natin sa upuan, which is okay naman, natanggal, dami natanggal na dumi mga kainis ano? Kahit papaano nabawasan yung ating mga dumi doon sa upuan natin. Yan. So syempre mabango na yung pagkaginamit natin at syempre naman napakasarap upuan pag nasa basement na tayo. Yan, kaya malaking tulong yung mga binili natin sa Home Depot mga kainags ano? Yan, mga investment natin. Pag may mga bahay na talaga tayo, no, kailangan natin ng mga ganyan. Unti-unti. Kuha muna tayo nitong pagkain ng mga ibon mga kainags ano? Yung binili natin sa grocery noong nakaraan. Yan, kasi narinig ko yung mga ibon na humuhunit, humihingi ng pagkain. Yan. Lalagyan lang natin dyan. Ayan, dyan sila sa puno, yung mga ibon na yan. Lagyan ko lang itong makinig, sandali lang Ayos. Yan, ayos. Pinuno ko na mga kainags ano? Punong-puno na yan. Bali 2 lata nilagay natin. Mga ibon nakakatuwa pag nakikita natin sa backyard natin na pakalat-kalat dito. Ayan na nagliliparan na. Kaya lang nakabantay yung mga aso natin doon no? Wala na yung sasakyan natin dito mga kainags ano? Yan, nandun na sa kapitbahay natin ano? At least lumuwag na yung ating garahe ngayon. Humuulan mga kainags oh. Lakas ang ulan oh. Patay tayo nito. Yan. Buti na lang uwi na tayo, kahit na mabasa tayo, uwi na tayo. Nako, lakas ng ulan no. Grabe. Paano kaya sisilong nito? Walang tapalodo yung aking ulo eh. Start ko muna yung sasakyan natin mga kainags ano? Para pagdating natin doon eh medyo gumana-gana na ang makina. Ayan no. Pero okay ito kasi maganda sa sa lawn grass natin no. Ilang araw ng matindi ang sikat ng araw. Yan, tara. Alexis? Wala ako. Nako, yung bunbunan ko delikado. Mamaya na baka aatras yung isa eh. Baka mamaya masagasaan tayo. Padaanin muna natin to. Ituloy mo na. Paalisin muna natin yung sasakyan. Grabe. Baka masagasaan tayo eh. Sayang yung kagwapuhan natin eh. Ayan o. Ba't nag-react ka? Ha? Bihira ka. Teka muna. Ano ba gagawin ko? Hindi. Itong ano ko, yung bag. Yung bag ko ang gagawin kong tapalodo. Yan. Nako. Mahirap na magkasakit mga kainags ano. Kasi kanina eh hindi ko naman nakalaing babagsak ang ulan ng ganito. Yan. Isa ka pre. Oh, salamat. Yan. Nako. Tindi ng ulan. Hindi naman pala matindi. Walang tigil ang ulan. Ayan, tapos kita nyo mga kinis, bumabaha na dito. Yung tubig na yan, papunta yan doon sa dulo. Doon minsan bumabaha doon yan eh. Doon. Yan. Oh my goodness. Oh, yan oh. Grabe. Sa malayo pa naman ako nagpa-park. Ako baka matrasan tayo dito. Dito tayo. Sa malayo pa naman ako nagpa-park. Bihira oh. Tatakbo muna ako mga kinis, sandali lang parang sa Pilipinas pagka wala ka talagang payong, tumatakbo hanggang tapos wala ka masakyan no? Na mga sasakyan, mga jeep, tatakbo ka talaga no?
Tumatakbo sa bumabahang ulan. Takbo tayo. Ay, hindi nag-start. Hindi nag-start. Mukhang hindi, mali yung napindot ko Dali lang makinig sa. Pasok lang ako. Yun, may dalang pansit si Mahal na Reyna. Sarap to Ano pa yung dala mo? Chicken? Naman talaga si Mahal na Reyna naman talaga. Thank you. So nandito na tayo sa bahay mga kainig dyan. Kakain muna kami ni Mahal na Reyna. May dalang pansit si Mahal na Reyna. Yan Hep, hindi pansit yan. Bitawan mo. Bitawan. Drop it. Drop it. Ayan, yun. Naku, wag bibigyan yan. Pambihira ka. Buto ng chicken. Never na, pang-uto lang, pang-uto. Para lang bitawan ni Sayo yung basahan. Kayong dalawa, ha? Balis ka dyan. Kakain muna ako mga kairis. Sandali lang, ha? Gutom ako. Nabasa ka sa ulan? Ako rin, nabasa. Hindi, may sasakyan ka naman, ha? Wala ka bang pampandong sa ulo mo? Nag-sombrero lang. Yun pala, hindi mabasa ulo mo, eh. Yung sa akin, ang delikado. Walang takip, walang tapalodo talaga. Kaya pag umulan, pasok agad sa utak ko yung lamig. Delikado. Yan, kaya mo na ako makainis, Aray ko, sayo naman yung buntot mo, aray! Hindi ko na matapakan, nako. Wow. Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags. Papasok na naman tayo ngayon. Ngayon ay maulan, maaraw na maulan, at makulimlim na madilim na kalangitan. Yan. Yung langit natin, napapansin nyo, ayun pa rin, dilim. Dilim, Ay, kotse natin, Yan. So, hinanda ko muna yung mga basurahan natin dito at kukunin yan bukas. Kuhaan na naman ng basura. Bilis ng araw, grabe, Parang nabibilisan talaga kami sa araw dito sa Canada. Sobrang bilis. Day off na naman tayo bukas. Yan. Yun yung kotse natin, Yan. Baha, Bumaha ng ulan. Yan, langit. Okay yung ulan na yan. Maganda yung ulan na yan dahil para sa mga halaman natin, lawn grass, halaman, sa lahat para balance naman. Papasok muna ako mga kainex. Ito, nagsuot na ako ng jacket dahil kagabi ay inabot tayo ng ulan. Tumakbo ako sa ulan pauwi. Papasok pala ng papunta ng sasakyan natin. Mabuti naman ay hindi masyadong nabasa ang ating bunbunan kasi hindi tayo nakapagsuot ng sombrero kahapon, kagabi. Tara, let's go. Yan. Nung nakaraang araw nga pala, meron ako nakausap uli yung isa sa mga kaibigan ko na napauwi sa Pilipinas nung 2015 mga kainags, kasi nga hindi nakapag-apply ng permanent residency dito sa Canada. So ngayon, tumawag siya sa akin sa Messenger nung nakaraan. Abay, nandito pala uli sa nakabalik sa Canada mga kainags, Nasa siya, nasa Toronto siya ngayon. At good news dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon para makabalik ng Canada. Kaya lang, meron daw siyang problema nung pagbalik niya ng Canada. Yan pag-uusapan natin. Gusto ko lang i-share mga kainags, para meron kayong ideas na talagang minsan ay akala natin matatakasan natin or matatakbuhan natin yung ating mga ginawang mga hindi dapat nating ginawa. Kaya maganda talaga yung mga kainis, halimbawa magre-resign kayo sa trabaho or aalis kayo sa isang lugar. Maganda yung aalis kayo na wala kayong aberya or wala kayong atraso. Yan, kasi hindi natin alam sa mga susunod na taon baka bumalik ka or 'di ba mga kailanganin mo uli yung mga iiwanan mo. Kaya bago mo lisanin ng isang bagay or umalis sa isang lugar or kung ano pa man, mas maganda na yung magpaalam tayo ng maayos, 'di ba? Importante yan yung wala tayong atraso bago tayo umalis or alisan natin yung mga iiwanan natin. Maganda yung aalis tayo ng maayos, 'di ba? Para kung sakaling kailanganin natin sila sa susunod, hindi tayo mamomroblema or wala tayong problemang babalikan or alam natin na tatanggapin pa ulit tayo dahil malinis at maganda yung ating relasyon doon sa taong inalisan natin. Yan. Dito na tayo sa trabaho mga kainags, Nako, pumapatak ang ambon, sandali lang Yan, tapos yun nga, kasi nung 2015 mga kainags, doon sa mga hindi nakakaalam, doon sa mga temporary foreign contract worker, magmula ng 2011 hanggang 2015, kapag hindi ka nakapag-apply ng permanent residence dito sa Canada, ay pauuwiin ka ng gobyerno ng Canada kung saan ka mang bansa nakatira. Lahat ng temporary foreign contract worker na yan.
Kaya tulirong-tuliro kami nun. So yung iba kasi, nung alam na nilang hindi sila makakapag-apply ng permanent residency kasi isa sa mga cost ay hindi sila eligible mag-apply. Yung iba naman eligible kaya lang hindi makapasa-pasa sa IELTS or CELPIP. Kaya isa talaga sa number 1 yan no? Na kailangan natin na requirements yung IELTS at CELPIP para makapag-apply tayo ng permanent residency. So yung iba kasi na parang sinulatan na sila ng gobyerno ng Canada na dapat sa ganitong buwan after mapaso ang work permit mo, umuwi ka na kung saang bansa ka nakatira. So meron ng ultimatum. So yung iba nung naka-receive ng ganon ng sulat mula sa gobyerno ng Canada tapos wala silang application for permanent residence dito sa Canada, ang ginawa nila, lahat ng credit cards nila sinimot nila, ginamit nila, inutang nila ng inutang, utang lahat, inutang nila, sinaid talaga nila. Tapos sa iba nangutang din sila. Siyempre hindi na nila babayaran yun kasi nga hindi na sila babalik ng Canada kasi pinauwi na nga sila ng Canada. So siyempre sa nakalipas ang maraming taon, halos 10 taon na, maraming pagbabago sa Canada siyempre. So katulad ng 4 years na dapat makapag-apply ka ng permanent residence, nilift up na yon, wala nang ganun ngayon sa mga temporary foreign contract worker. Renew ka na lang na renew ng work permit mo. So yun na nga mga kainags Ngayon, nabigyan siya ng chance na makabalik ng Canada. Nung bumalik na, nung nakarating na uli siya ng Canada, nako mga kainags, eto na, yung lahat ng utang niya, pinadalan siya ng sulat ng mga bangko na pinagkakautangan niya. At hindi pa doon nagtatapos ang istorya mga kainags dahil ang laki ng interest na babayaran niya. Sabi niya nga sa akin nako, pagbalik ko nga rito sa Canada may utang daw agad siya. Hindi pa man siya nakakasweldo, may utang na agad siya, napakalaki. So sabi niya kakausapin na lang doon siguro yung bangko para yung bankruptcy na tinatawag i-settled. So yun mga kainags kaya talagang hindi natin masasabi ang panahon. Kala ko umuulan pa, hindi rin umulan Ewan ko lang mamaya mga kainags pagkatapos natin na magtrabaho. Tara, kain muna tayo. Yun, ganda ng panahon natin ngayon mukhang hindi mulan. Tuyo yung ating nilalakaran mga kainags Wow, nice. Yun, uwi na. Tuwan-tuwa tayo Yan, tapos nga pala mga kainags, tuloy natin yung usapan natin kanina tungkol doon sa kakilala ko. Tapos sabi ko sa kanya, pre, eto pangalawang pagkakataon mo na to kasi nakabalik ka ng Canada. Yan kasi syempre meron siyang experience, nakapunta na siya sa Canada. Maganda yung pag-alis niya sa Canada. Yung deadline na binigay sa kanya ng gobyerno ng Canada ay nagawa niya. Umuwi siya ng Pilipinas. So sabi ko sa kanya, pre, this is your second chance na makapunta ng Canada. So wag mo nang pakawalan to. Unang-una, ayusin mo yung bagansya mo or yung mga utang mo sa bangko. Kausapin mo yung bangko. Siguro mag-usap kayo, kasulatan, nababayaran mo yung mga pagkakautang mo. Kasi sabi ko sa kanya para worry free ka na. Kasi syempre mag-a-apply ka ng permanent residence niyan. Tapos mahirap kasi niyan yung meron kang agam-agam na baka mamaya masilip yung mga utang mo. Syempre, 'di ba? So, sabi ko para hindi ka na mamroblema or wala ka nang iniisip pa. Yan kaagad ang ayusin mo. Kung paano mo babayaran, kung paano mo maayos sa bangko. Kasi sabi ko sa kanya pag mag-a-apply ka ng PR, 'di ba? Tsaka yung IELTS mo, sabi ko, yun ang ayusin mo rin. Marami kang ayusin pero at least ang importante ngayon, wala na yung 4 years contract na kailangan na yung ma-permanent residence. Kumbaga wala nang pressure, wala nang stress. Sabi ko yun ang ayusin mo kaagad. Yun lang. Pero syempre, back to zero uli siya mga kainag, syempre back to zero uli siya from contract worker. Pero importante, yung mahalaga, nandito na uli siya, 'di ba? Tapos nga pala mga kainags, yung 'di ba pumunta tayo nung K-Days nung Sabado? Kagabi 'di ba umuulan? Nako mga kainags. Ngayong araw ng Lunes, July 5, 2024. Dapat ngayon yung last day ng K-Days. Ang problema, hindi natuloy, sinarado na. Gawa nga nung maraming mga nasira. Kasi nga kagabi umulan ng malakas yung hangin. Di ba tent lang yun yung mga kubo-kubo roon, tent lang yun Tinangay ng hangin,
Tapos may maraming mga, pati yung mga gamit sa loob, nagbagsakan, yung mga tinitinda, mga lutuan, mga oil spill, mga mantika, nagkalat, ganun. Kasi nga, lakas ng hangin. Wala na, kumbaga ngayon, kanina, talagang sinarado na, kinancel na. Sayang, gusto ko pa naman yung mga pagkain doon. Hindi ko natikman lahat, grabe. Pero gusto kong balikan yung tenga ng elepante, no? Gusto ko talagang balikan yung mga kinig, sayang. Ayun, tapos wala, sayang, no? Kasi ano pa naman ngayon, marami pa naman gustong pumunta kasi holiday ngayon dito sa Canada, mga kinig. So civic holiday ngayon, yung iba kasi walang pasok, long weekend. Kaya nga ginawa nung Heritage Saturday, Sunday, Monday, kasi walang pasok karamihan yan eh. Tapos ganun pa nangyari, ano? Kaya yung mga nakaschedule pupunta sana ngayong araw ng Monday, hindi na nakapunta kasi nga close. So next year na lang uli. Yan, dito na tayo sa bahay, mga kainags, ano? Tapos meron nga pala ako nabasa, ano? Shoutout kay The Ones. Yan. Tapos sabi niya kasi yung mga Canadian citizen daw dito sa Canada ay nagrarally na rin. Nagrarally na rin sila, gawa nga ng na sila ng trabaho, na uubusan na sila ng trabaho dahil marami na ron ng mga temporary foreign contract worker, mga student na naka-student student permit na mas nabibigyan ng priority ng mga empleyado, ng mga employer na mabigyan ng trabaho. Yan, kaysa doon sa mga Canadian citizen. Kaya yung mga Canadian citizen wala nang trabahong makita, or meron man sila makitang trabaho pero hindi sila priority ng mga employer. Ang priority ng mga employer ay mga temporary foreign contract worker, mga student, yan, naka-student visa. Siyempre, gusto ng employer yan, mga kainags, ano? Kasi nga, parang walang choice, ano? Walang choice yung mga temporary foreign contract worker. Kasi nga yung status nila is temporary. Ganun din yung student. Kaya siyempre parang masisipag talaga yung mga yan. Siyempre para makakuha sila ng panibagong opportunity. Siyempre gusto nilang makuha yung gusto mong makuha ng mga temporary foreign contract worker at ng iba pang mga student visa, na makuha yung loob ng kanilang employer para kung sakaling mapaso or ma-expire na yung kanilang working permit ay mabigyan pa sila ng panibago. Kaya talagang masipag yan, kasi ganyan din ako dati nung ako ay temporary foreign contract worker, mga kainags, ano? Talagang nagsisipag ako, although sobrang sipag ko naman talaga. So malaking tulong talaga yon. Kaya madali tayo nakakakuha ng extension sa ating mga employer. Yan. Syempre pagka Canadian citizen kasi or permanent residency, marami ka na kasi option, mga kainags. Halimbawa, pag ayaw mo sa trabaho mo, pwede kang lumipat any employer. Kasi nga dahil sa status mo na permanent residency. Kaya gusto ng mga employer yung ang status ay temporary pa lang. Kasi hindi ka agad makakaalis yan eh. Halimbawa, especially pagka close permit, di ba? Hindi ka agad makakaalis sa poder ng employer yan. Kailangan maghanap pa ng LAMIA para makalipat sa ibang employer yung temporary foreign contract worker. Although kahit na yung mga naka-open work permit naman, madaling makakahanap ng trabaho. So yun lang. Sabi ko nga sa inyo, dahil sa mga Canadian citizen na nagrarally na rin o mga nagrereklamo na rin, malaki ang posibilidad na magbago pa ang batas para sa mga temporary foreign contract worker tsaka sa mga student visa. Diba, mga kainags? Yun, isa yun sa mga dahilan. Kasi ako nung temporary foreign contract worker ako, ganyan din ako dati. Nagreklamo din yung mga Canadian citizen. Kaya nga nabuo yung yung 4 years, Kaya in-implement nila yun dapat pagka temporary foreign contract workers ka na, sa loob ng 4 na taon, pag hindi ka pa na permanent residence, uwi ka na ng Canada. Ginawa yun dahil nagreklamo na rin yung mga Canadian citizen at saka yung mga permanent residents ng Canada dahil nawawala na sila ng trabaho. Parang hindi na sila priority. Ang priority na kami mga temporary foreign contract worker. Yan, kaya doon sa mga kababayan natin na temporary foreign contract worker, pag may pagkakataon kayo, ilang beses ko na sinasabi sa mga vlogs natin to, samantalahin nyo na pagka-eligible kayo mag-apply ng permanent residence sa Canada. Samantalahin nyo na.
Kasi anytime pwedeng magbago ang batas. Baka yung eligible kayo ngayon mag-apply ng permanent residence, hindi pa kayo nag-a-apply, sabi nyo, next time na, next year na. Nako mga kainags, baka magsisi kayo. Kaya, sabi ko naman sa inyo, marami akong kakilala dati na eligible lang mag-apply ng permanent residency. Hindi kumukuha ng IELTS. Importante ang kumuha ng IELTS kaagad. Pagbagsak, kuha uli. Pagbagsak, kuha uli hanggang sa makapasa. Hanggang sa makapasa. Kasi baka mamaya, di ba? Katulad yan, kung nabanggit ko nga, nagwewelga na yung mga Canadian citizen. Kaya, nako, baka may posibilidad na magbago uli. Kaya pag may pagkakataon, grab, ayusin na kaagad hanggat maaga. Katulad yung sa student visa, alam ko dati, 20 hours lang yan, pwede sila magtrabaho. Tapos naging 40 hours a week na pwedeng magtrabaho. Tapos ngayon, binawasan na naman yata sa student visa. Ginawa uling 20 hours na lang uli sa isang linggo na pwede sila magtrabaho. Yan, kaya grab the opportunity hanggang maaga. So, mga kainags, hanggang dito na yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Kita tayo sa videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.